salamat sa Diyos, sa ikaw ang banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mga anak, salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanig ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin na paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Pwede na pong maupo. Ngayon po ay Huwebes, huling araw para sa buwan ng Pebrero, at tayo po ay nasa ika-2 linggo ng 40 araw na paghahanda para sa pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagkabuhay. So ito po yung mga Kwaresma. Hindi pa ito yung Holy Week, Kwaresma pa lang. Paghahanda para doon sa mga banal na araw. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. Gaya ng nasabi ko, inihahanda natin ang ating sarili sa paggunita natin ng ginawang pagpapakasakit ni Kristo, pagkamatay, at muling pagkabuhay. So, pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, mamamatay ka rin. Last time lang, may witness ako dito patay, di ba? Sino sa inyo susunod? Pero yun yung realidad na pinapaalala. Kaya nga, ginugunita natin ito, maging si Kristo ay dumaan sa proseso nito
Wala isa man sa atin dito ang may hawak ng ating buhay at wala isa man sa atin dito ang makakapagdesisyon kung kailan niya gustong mabuhay at kung kailan niya gustong mamatay. Pero lahat ay pinaghahanda. Sino ba ang handa na dito? Wala pa rin. Matatanda na tayo pero hindi pa rin tayo handa. Di ba? Tumatanda na. Kapag nagkakarayuman na, nagkakasakit na, maghanda na yan. No, malapit na yan eh. Ang buhay ng tao, di ba? Sinabi naman nasa Biblia, hindi ko gustong mamatay kayo, ha? Hindi. Pinapaalala ko lang yung realidad ng buhay. Kasi nakakailang burol na ba tayo dito sa lugar ninyo? Nakakailan na akong basbas dito. Yung realidad na mayroon susunod at susunod. Kahit ano pang mga pamahiin ang gawin ninyo, may susunod at may susunod. Ang sinasabi lang ay paghandaan natin para hindi tayo naso-surprise. Kaya nga diba sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Jeremias, gagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. Sabihin nyo nga po, pamumuhay. Ayan. Gagantihan ayon sa kanyang pamumuhay at gagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. So, sa ganung bagay pa lang, pwede na natin matanong o masagot, kapag ako ba namatay, saan ako mapupunta? Totoo ang langit, totoo din ang impyerno. May lugar tayong kahantungan. Maniwala ka man o hindi, mayroon tayong buhay pagkatapos ng buhay dito. Pansamantala lang ito. Lahat ng nakikita natin sa paligid, mawawala yan. Kahit tayo, matatapos tayo sa mundong ito. Bata man, binata man, o sa katandaan, kahit ang dalawang pusa na yan, mawawala yan dito. Nakikinig sila, no? Nakikinig yung dalawang pusa. Kaya nga, suriin natin mabuti. No? Sa Ebanghelyo, para mas maging malinaw po, no, kung paano nga ba tayo namumuhay. Kasi dito tayo, gagantimpalaan o paparusahan tayo. Merong kwento ng isang mayaman at isang mahirap, si Lazaro. Yung mayaman, ang sabi po dito, nung siya parehong namatay, tingnan nyo, mahirap man o mayaman, mamamatay yan. Aabot sa punto, mamamatay. Ito yung nangyari, no? Itong mayaman, nung namatay, napunta sa impyerno, doon sa Hades, doon sa apoy. No? Sabi nga niya dito, naghihirap ako sa apoy na ito. Nung namatay si Lazaro, yung may sakit, yung mahirap, siya ay napunta doon sa langit. Ayan. So sa tingin nyo, saan tayo mapupunta? Yang katabi ninyo, saan mapupunta? Sa langit o sa impyerno? O kaya ang tanong, saan tayo makikita? Sa langit o sa impyerno? Siyempre gusto natin sa langit, no? Gusto natin sa langit. Kaya, tingnan nyo po, hindi napunta yung mayaman sa impyerno dahil mayaman. Ulitin ko, sabi sa unang pagbasa, ayon sa ating pamumuhay. Gagantimpalaan tayo ayon sa ating mga ginagawa. Yung wala kang ginawa, yun din ang ginagawa mo. So, mayaman siya, nasa kanya lahat ng kapangyarihan, resources, yung pagkakataon na tumulong, pero anong ginawa? Nagpasasa sa buhay na ito at siya'y walang pakialam dito kay Lazaro. Sino bang mayaman dito? Wala. Puro may hirap. Chairman, mahirap pa rin, Chairman. Okay. So, hindi rin ibig sabihin na dahil mahirap si Lazaro, may sakit si Lazaro, kaya siya napunta sa langit. Ang sabi po dito, dahil sa kanyang pagtitiis. Pagtitiis. Kasi ibig sabihin, hindi siya gumawa ng masama dito sa mayaman na ito. Pwede niya sanang pagnakawan,
pwede niyang pagsamantalahan, pero hindi niya ginawa, kundi ang dinidescribe ay nagtiis siya ng hirap sa mundong ito. At habang siya ay nasa estado na may sakit, hindi siya bumitaw sa Panginoon. Sa paanong paraan, hindi niya nilabag ang utos ng Diyos. Kasi marami po, pag sinabing mahirap, ay kaya ko lang naman nagawa yung pumatay. Kaya ko lang naman nagawa yung magnakaw. Kaya ko lang naman nagawa yung makiapid. Ay dahil sa kahirapan. Ayaw ko kasi nang maghirap. Ayaw ko ng tiis-tiis. Gusto ko ginhawa. Ano tong mga ito? Utos ito ng Diyos. Ulitin ko. Saan kaya tayo mapupunta? Sa impyerno o sa langit? Wala isa man sa atin ang pwede mangusga na ikaw ay sa impyerno, no? Wala. Dahil nga, tayo ang sasagot. Tayo ang nakakaalam kung paano tayo namumuhay sa mundong ito. Kung ano ang ginagawa natin at ano ang hindi nating ginagawa na dapat nating ginagawa, yan ang mag-assure sa atin ng ating kinabukasan pagkatapos ng buhay natin sa mundo ito. Pero ang tanging hangat ni Kristo, kaya siya magpapakasakit, mamamatay at muling mabubuhay para tayo ay magkita-kita sa langit. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, magkita sana tayo sa langit. Okay. Huwag kayo sabay-sabay, magastos. Isa-isa. Isa-isa. Dapat, no, be positive. No? Kung huwag niyong katakutan, huwag nating katakutan ang usaping ito. Hindi dapat, pinaghahandaan natin. Kaya sana maging panahon din ito para kung may mga pagkakataon na hindi pa tayo okay, may mga nag-aaway-away pa, mayroong hindi pa pagkakasunduan, habang may panahon, habang may oras pa, makipagkasundo na tayo sa ating kapwa, sa pamilya, lalo tigit, makipagkasundo sa Diyos. Amen?